Ayan, here's the problem. Let's read first. Given the laboratory results of the Atterberg limits test, plot the water content versus the cone penetration. Determine the nearest value of the following: liquid limit of the soil, plastic limit of the soil, and liquidity index of the soil. So ito naman is water content versus the cone penetration. So ito yung mga next slide tayo. So ito yung results ng laboratory test natin, which is the Atterberg limit test. So ito yung liquid limit natin and plastic limit and natural water content. So dito kunin natin yung weight ng water, weight ng dry soil, and weight ng water content in percent. So dito label lang natin ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos para makuha yung weight ng water natin is yung 1 minus 2 is equal to 4. And then para makuha yung weight ng dry soil, so 2, ayan, 2 minus 3. Yung weight ng dry soil minus yung weight ng container natin para makuha natin yung weight ng dry soil. And then para makuha natin yung water content, 4 divided by 5. So yung weight ng water, i-divide natin siya sa weight ng dry soil natin. Ayan, so para makuha natin yung water content. And then i-times na lang natin siya sa 100%. So dito una, ayan, 35.62 minus 28.84. Ayan, solve natin. So 35.62. Ayan, so 6.78. Next, 36.91 minus 29.89. So that is 7.02. Ayan, next. Ayan, so sunod-sunod lang yan. So 41.26 minus 31.42, 9.84. Next, 45.70 minus 33.69. So that is 12.01. Ayan, next tayo. Yung weight ng dry soil naman natin. So 2 minus 3. Yung 28.84 minus 10.52. Ayan, solve. So that is 18.32. Ayan, next. So sunod-sunod lang yan. Ganyan. So 29. 17.56. Next is 31.42 minus 11.74. Tayo. So, para makuha yung water content, ito yung nakuha natin na weight ng water. I-divide natin sa weight ng dry soil. So, 6.70. 32. So, that is 0.37 or 37%. Ayan. Next is 7.02 divided by 17.56. So, this is 0.399 or 40%. Next, 9.84 divided 19.68. 0.5 or 50%. 2.24. So this is 0.54 54%. Ayan. Next tayo, dito na tayo sa plastic limit and natural water content. Ayan, ganun ulit yung gawin natin. So i-label lang natin. Ayan, 'di ba yung ito yung moisture content, yung weight ng water divided by, lagay lang natin. So weight ng water divided by weight ng dry soil natin. Ayan, so dito sa 4 divided by 5. So yan yung water content natin. Ayan, so lagay lang natin yung formula natin. So dito i-label lang natin ulit. So dito sa plastic limit, ayan, so 1 ito 2, 3, 4, 5, tapos 6. Ayan, so ganun ulit. So para makuha yung weight ng water, so 1 minus 2, and then yung weight ng dry soil, so 2 minus 3. Ayan, and then yung water content, so 4 divided by 5 para makuha yung water content. So yan, ganun ulit. So 30.18 minus 25.76.
So that is 4.42. Yan, 31.78 minus 27.18. 4.6, 60. Ayan, 27.77 minus 25.39. Ayan, so 2.38. Ayan, last, 30.04 minus 27.23. Ayan, so 2.81. So next, yung dry soil natin, so 25.78 minus 10.52. Ayan. So that is 15.26. Ayan, 24 pala. Ayan, next. 27.80 minus 0. And 4.85. So yan, tuloy-tuloy lang yan. Ayan, 13.65. And then yung last, 27 minus, so 16. Ayan, this is 16. Ayan, so punta tayo sa water content. So, yung 4 divided by 5. So, 4.42 divided by 15.24 times 100%. So, this is 29%. Tapos, 4.60 divided 14.85. So, 0.30 times. So, 31. 31%. And next, 2.38 divided by 13.65. So, this is 17. Ayan, 17%. Or 17.40%. Ayan, next tayo is yung last, 2.81 divided by 16. 17.60 na lang. 17.60 na lang. Ayan. And then, kunin natin yung average ng plastic limit. Ayan. So, dito para makuha yung plastic limit, ayan. So, kunin natin yung average ng water content natin. So, 29 plus 31 divided by 2. So, that is 30%. So, yan yung plastic limit natin. Ayan. Yung mga plastic. Ayan. So, 30%. So, ganito. Sulat lang natin. 29 plus 31 divided by 2. Ayan. So, yan yung average natin. So, yan na yung magiging plastic limit natin. Ayan. 30%. And then, ganun din sa natural water content. Kunin lang natin yung average. 17.40 plus 17.60 divided by 2. Ayan. 17.5%. Yun yung average ng sa water content natin. So, yun ay magiging natural water content natin. 17.5%. Ayan. So, nakuha na natin yung mga missing data. So, pwede na natin i-plot dun sa graph natin yung, ito naman, sa liquid limit. Para makuha yung liquid limit, so i-plot lang natin yung mga nakuha nating data. So, kunin natin yung water content, tapos cone penetration. So, doon. So, una yung 16. Ayan. Tapos, 16 is 37, yung water content niya. So, lagay natin. So, 37. And next, 18. Ayan, so dito. Tapos 18. Dito banda, 18. Tapos, yung water content na nakuha natin is 40. So, 40. So, dito. Yan. Tapos, 28. 29, 28. So, dito. Ayan. And then, yung water content niya is 50%. 50%. So, dito. Taas tayo. 50. Dito. Here. Ayan. And then, yung next is 33. Ayan, yung 33 mm. So, yung water content niya is 54%. So, dito banda. So, yung water content niya 54. So, dito. Ayan. And then, after nyan, gawa tayo ng, ayan, magdugtugtugin natin. So, kuha na tayo ng straight line. Yun, pag ganun doon. So, magdugtungin natin.
As long as makonect natin yung mga, ito. Ayan, ayusin lang natin. Ganyan, okay na yan. And then, after nyan, so cone penetration yung, natin. So again, para makuha yung liquid limit natin, so yung sa cone penetration, yung kailangan nating hanapin is yung 20 mm. So, kunin natin yung water content ng 20 mm. Yun na yung magiging liquid limit natin. So, 20 mm. So, take note nyo na lang yun. Pag cone penetration, 20 mm. So, kung ano yung water content doon, yun na rin yung liquid limit natin. So, hanapin natin dito, 20 mm. So, 20, yan, 20. Tapos, taas tayo. Ay, natanggal. Ay, kuya, natanggal. So, natanggal pala. So, connect lang natin. Ayan. Ayan. Ayan na, okay na yan. Tapos, ayan. So, 20. So, from 20, ayan. Biyahe tayo pataas. Pataas. Ayan. Tapos, punta tayo sa water content. Ayan. Ganon. Ganyan. And then, yan. So, 40, 41, 42. Ayan. So, 42 yung water content ni 20 mm. So, yan, yung water content na yan na rin yung magiging liquid limit natin. So, liquid limit natin is 42%. Ayan. So, pwede na yan. And, pwede rin natin gamitin yung sa CalQ. Ayan. So, sa CalQ, pwede rin yung mode 3 stat, yung logarithmic or log interpolation. Ayan. So, pwede nating gamitin yon. So, ilagay lang natin mode 3, yung stat, tapos yung number 4 ata yung log. So, log interpolation. So, para hindi na tayo mag-graph. And, for your quiz, so, yung x and y. So, yung x, ilagay natin dito. Yung sa cone penetration, yung mm. Ayan. So, cone penetration. Ayan. And then, yung sa y, yun yung moisture content natin. Yan, yung moisture content yung ilalagay natin dito. So, ilagay natin, di ba 16, yan, una 16, 18, 28, tapos 30, 33. Ayan, and then yung moisture content, so, di ba yung 37, 40, 50, tapos 54. Ayan, so kung lagay nyo na lahat, and CA, yan yung CA. Pindot nyo yung CA, tapos apps. And then, yan, dun sa Canon to, Canon F78 SGA, yung Canon, yung calculus. Tapos, regression, hanapin nyo yung regression. Number 8 ata to, number 8. Yan. Tapos, hanapin nyo yung Y hat, yung number 5. Tapos, di ba Y hat? And then, ilagay nyo yung 20 mm. So, yung 20 mm, yun yung liquid limit natin. So, kung ano yung makuha nyo sa 20 mm, yun yung moisture content, and then yung moisture content, yun na rin yung liquid limit natin. So, ilagay nyo 20. Ayan. 20 y hat. So, ang ilalabas ng calcul natin is 42.293. Ayan, 42.293%. So, round down na lang tayo, round down, since yung 42.2, so round down na lang tayo. So, kapag 1.1234, round down yon. So, pag 5, 6, 7, 8, 9, yun, mag-round up na tayo. So, dito round down na tayo. So, 42%. Ayan. So, yan na yung liquid limit natin. Yan. So, ganyan. Yung round down. Yan. So, 2. So, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, round down. So, 5, 6, 7, 8, yun, mag-round up na tayo. So, magiging 43.9 kung 42.5. So, dito 42.2. So, round down na lang tayo. So, ang liquid limit na lang natin is, ito, 42%. Ayan. So, yung plastic limit is yung nakuha na natin kanina to. Ayan, yung average natin. So, yung 29 plus
31 divided by 2. Ayan, so 29 plus 31 divided by 2 yan. Yan yung average ng water content natin. So, yan na rin yung plastic limit natin. So, ilagay lang natin, PL. So, ilagay lang natin, 29 plus 31 divided by 2. Liquidity index natin. So, yung formula ng liquidity index natin, yung natural water content natin minus yung plastic limit natin divided by liquid limit minus yung plastic limit. Ayan, so compute natin. Ayan, so salpak na lang natin. So, yung dito na lang. So, yung natural water content natin, yung average kanina na 17.5. Ayan, 17.5. Ito, yan. Yan yung average. So, yan yung gagamitin natin na natural water content na 17.5% minus yung plastic limit natin na 30%. Tapos, yung liquid limit natin na 42%, and then, minus 30% na plastic limit. And then, compute yung liquidity index natin. So, that is negative 1. 42. Negative 1.042. So, that is less than 0. Ayan. So, yung liquidity index natin is less than 0. So, meaning, kapag less than 0, under siya ng semi-solid. So, yung liquidity index natin is less than 0. So, under siya ng semi-solid, and then, meaning high strength yung ano natin. And, brittle fracture is expected. Yan, yung magka-crack fracture, yung magka-crack siya. Ayan, so ganyan. So, lagay lang natin. So, under semi-solid, tapos high strength. So, yan yung description ng liquidity index natin kapag yung nakuha natin ay less than 0. Ayan, so, negative 1.042. So, negative 1.042. Less than 0 siya. So, yan. Nasa semi-solid siya. Ayan. So, yan yung mga answer natin for this problem. Ayan, here's the problem. The results of liquid limit and plastic limit test are shown below. So, dito, andito yung results ng liquid limit test natin and plastic limit test. And then, pinapahanap sa atin yung liquid limit ng soil and plasticity index. So, next slide. So, ito, una kunin muna natin yung liquid limit natin dito. So, ang binigay, moisture content versus cone penetration. Again, para makuha natin yung liquid limit, pag cone penetration, punta tayo sa 20 mm. Kung ano yung moisture content dito sa 20 mm, yun na rin yung liquid limit natin. So, 20 mm, ayan, so, mag-draw lang tayo ng straight line dito. Ayan, so, idugtong natin itong mga result natin, itong mga dot. Ayan, and then, from 20 mm, ang taas tayo. Ayan. And then, kapag natamaan na natin yung line, ayan, dyan, punta tayo ngayon dito sa may moisture content. So, punta tayo dito. Ganyan. So, dito, yung moisture content for 20 mm, so, approximately, let's say, 52.85%. Yung 52.85% na moisture content natin, yan na rin yung liquid limit natin. So, yung liquid limit natin is equal to 52.85%. So, yan yung letter A natin. So, yan na yung sagot natin.
Yan. Again, kapag cone penetration, 20 mm. Ayan. Next tayo, plastic limit test naman tayo. So, plastic limit test, para makuha natin yung plasticity index, di ba? Yung formula natin is PI is equal to liquid limit minus yung plastic limit. So, kunin muna natin yung plastic limit natin. So, kunin natin muna yung moisture content dito. Moisture content or yung liquid limit natin. So, para makuha yung moisture content, di ba, yung formula ng moisture content, yung weight ng water divided by yung weight ng dry soil. So, ito, yung weight ng water is equal lang siya sa weight ng moist soil minus weight ng dry soil minus. And then, divide natin sa weight ng dried soil. So, example natin. Ito una. So, 128.6 minus 105.4 divided by 105.4. So, para mas madali, yung sa calc lang sa calc na lang. So, sa atin, A minus B divided by B. So, yung A, ito, ilagay nyo yung sa A, di ba, yung calc, di ba, alpha A minus alpha B divided by alpha B. So, yung A, yun yung moist soil natin, yung weight ng moist soil, and then yung B, yun yung weight ng oven dried soil natin. So, start tayo. So, A, 128.6. Tapos, 105. Yung weight ng rice, so 105.4. So, ilalabas niyan is 0. Papalitan natin ng kulay. 0.22. Next. So, ito, 141.4. Tapos, 116.8. 0.21. 0.21. Next, 132. 132.6 tapos 109.6. Solve 132.6 tapos 109.6. Ang ilalabas niya ni 0.209 or 0.21. 0.21. Next, solve ulit. 134.6 tapos 111.2. Lalabas niya ni 0.21. Solve ulit. Yung last, 136. Solve 136.0 tapos 113.4. So, yung sagot dyan, 0.199. So, 0.20 na lang. 20. And then, kapag nakuha nyo na yung moisture content or liquid limit ng mga, mga trials natin, ayan, ang kukunin natin is, kunin ngayon natin yung average natin ng moisture content natin. Kunin natin yung average. So, average, 0.22 plus 0.22 plus 0.21 plus 0.21 na tatlo times 3 na lang plus 0.20. Ayan. And then, para makuha yung average, divide natin sa, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. So, 1.05 divided by 5. Ayan. So, yung average ng moisture content natin, 0.21. Ayan. So, from that, para makuha yung plastic limit, ayan, yung average is equal lang yan sa, so, yung average ng moisture content or yung liquid limit natin ay equal lang yan sa plastic limit. So, para makuha yung plastic limit natin, so, 0.21, so, in percent, so, times 100%. Ayan. So, yung plastic limit ngayon natin is 21%. Ayan. Yan. So, yan yung plastic limit natin. And then, para makuha yung, yung plasticity index natin, so, yung nakuha natin na liquid limit natin, which is 52.85%.
minus yung 21%. So, yung plasticity index natin, so that is 31.85%. Ayan, so yung plasticity index natin is 31.85. So, yung description niyan, so nasa ano siya, 20, nasa 20 to 40 siya. Ayan. So, meaning, yung plasticity index natin is a high plasticity. Ito. So, therefore, yung soil natin is high plasticity. Ayan. So, yan yung katumbas niya. Ayan. So, ito na yung sagot natin. Ayan. Yan. So, yan na yung mga sagot natin for this problem.